Good evening mga ka-guys, good evening mga kasari. Kunting update lang po dahil walang vlog si Kuya AJ, pero mag-update si Kuya AJ today, Sabado ng gabi. Ang oras is 9:30 na po ng gabi. So 30 minutes na lang guys, magkuklose na si Kuya AJ. Mingaw na sa gawas, ayan, mingaw na sa labas. May kunting customers, pakunti-kunti na lang dahil alam nila na 30 minutes na lang si Kuya AJ is magkuklose na. Pero bago tayo mag-update guys, shout out ko muna ang aming kaibigan, kapamilya, kabarkada, and kung ano-ano pa. Galing sa bakasyon, meron tayong generous na kaibigan guys. May pasalubong si Kuya AJ at si Mami Iya from Bohol. Ayan po, kalamay sa Bohol o mga memorabilia from Bohol. Ayan po, thank you. Shout out sa iyo, aming kaibigan, kabarkada, kapamilya. Ganon ka generous guys ang mga kaibigan ni Kuya AJ. May mga customers pa kami dito na very generous din, na mabigyan minsan si Kuya AJ ng klase-klaseng chocolates, mga candies from abroad. Ganon ang guys, ganon ka blessed si Kuya AJ at si Mami Iya dahil meron tayong mga kakilala, mga customers na mababait at saka generous. So update tayo guys dahil bukas is baka kami guys, makasaglit kami sa grocery, pero sa tingin ko, ewan kung kunti lang siguro yung grocery namin dahil nakapag-grocery din naman kami last Sunday. Kaso nga lang, hindi namin nabitbit yung paborito na ating mga customers na kabataan, si Gami. Ayan po ating Gami. Kunti na lang. Kunti, paubos na siya guys actually. So, mamimili kami bukas. Puhon. Ang ating loaf bread ubos din. Ito na lang yung lagayan na lang naiwan, saka pinatungan lang namin ng mga garapon dyan. So dito tayo guys dahil mag-update si Kuya AJ and magpa-close na, 30 minutes na lang magku-close na si Kuya AJ. So iligpit na ni Kuya AJ itong ating gulayan. Ang ating gulayan na nakapanggulay kasi ako, hindi na ako nag-video guys. Nakapanggulay ako last anong araw ba yun? Martes? Last Martes. So meron tayo maraming gulay kahit mahal. Kahit mahal ang gulay, meron tayo. So ililigpit ko na to. Sa mga nagtatanong dyan kung paano ba nililigpit ni Kuya AJ ang mga gulay, hindi daw ba pinapasok sa refrigerator. Meron lang akong pinapasok guys, itong kamatis lang pinapasok ko paggabi dahil mahal si kamatis. Nasa 130 to 140 and 150 ang kilo ni kamatis. So pinapasok ko yan siya doon para manatili siyang fresh, pero bukas ilalabas ko din. So ilagay ko ito sa chiller ng aming Fuji Dinso. Ilagay ko ito guys, then bukas pag open ko is ilabas ko na naman para mamasa-masa siya. Kinabukasan malamig and fresh na fresh pa rin. So ayan, so balik tayo. Yung ibang mga gulay dyan, hindi po siya need ipasok. So yung yung patatas, nakaganyan lang yan siya. Importante maipasok natin sa loob ng bahay ng tindahan. So dyan lang yan siya nakapatong. Ayan, patong lang yan siya dyan. Kung meron kayong mga alagang mga mababait, syempre is safe keep ninyo. Lagay ninyo sa kung ano yung pwedeng malagyan na hindi nila mangat-ngat. So ito, hindi naman sila nangangat-ngat ng mga ahos at saka sibuyas. So dyan lang yan. Itong si luya. Si luya is hindi rin ito nangangat-ngat. So dito lang ito sa labas. May nagtanong kasi kung paano ko daw pinipreserve yung ating mga gulay. Actually wala naman siyang standard sa preservation. Ang importante is hindi siya mainitan, at saka ang importante is presko yung gulay na nabili mo para di siya madaling masira. At saka din siya guys, kung makabili ka kasi ng mga repolyo, mga pichay na mga blights, yung may mga blight, normally pag mga blights na daan yung nabili mo,
galing sa palengke, pagdating sa tindahan mo, magstay lang yan ng isang araw, kinabukasan masira na yan siya. So iwasang makabili ng mga gulay na yung blight. Ibig sabihin pag blight guys is meron siyang tama na mga insekto, or 'di ba napansin niyo may gulay kayong mabili minsan na tawag nito malanta pagdating, mga repulyo, pitsay, kadalasan yan siya, pati carrots. Mahal pa naman si carrots ngayon. Mabilis yan siya malanta. So pag anuhan mo yan siya, natsimpuhan mo mabili yung mga ganyang klaseng gulay, mabilis talaga siya masira. So ang resulta is malugi ka. Lalo na mahal pagkabili mo. So maano mo yan siya sa repulyo, dapat hawakan mo yung kanyang yung parang kung saan siya pinuputol, yung parang pungango sa Bisaya. Pag medyo siya madulas-dulas, mabilis yan siya masira. So yun lang ang guys, yun lang ang pinaka-tip ni Kuya AJ sa ating pagtitinda ng mga gulay. Dahil may mga iba kasi nagtatanong paano daw mapipreserve, kasi pag sila daw ang magtinda is madali daw masira. Normally talaga si gulay by nature is mabilis masira. So ang binibili ni Kuya AJ ng mga gulay is yung hindi masisira agad. So bihira akong namimili ng mga dahon, kangkong, o yung mga dahon na mabilis masira. Kasi isang araw lang yan siya, kinabukasan masisira na talaga siya. So hindi ako masyadong mamili. Kung mamili man ako, kailangan kong lutuin agad. Display ko lang siya dyan saglit. Pag kinabukasan or kung umaga ko siya nabili, lutuin ko siya kinagabihan kung sa pang dinner, kung hindi siya mabenta buong araw. So minsan maabutan siya ng kinabukasan, so kinabukasan ko pa siya lutuin. Pero hindi ko talaga siya antayin na bilihin siya ni customer na masira na, kasi pag nasira na siya, saka mo palutuin, paano mo siya maluto, or paano ka makakuha ng nutrients kung lutuin mo siya nasira na. So huwag mo talagang paabutin na masira bago mo gamitin. At least nalugi ka man dahil hindi siya nabenta, nabenta naman sa sikmura.